Sama niyo po kami sa panalangin. Kahapon po kasi nagpa-vaccine ako. Then parang iba yung response ng katawan ko, no? Kaya sama niyo po ako sa prayers and ganun din. Yung asawa ko rin po, medyo sensitive kasi pagbubuntis niya. Nawa po ay sama niyo kami sa prayers. And this evening, meron tayong bagong topic sa the unseen realm natin na pinag-uusapan. Tayo muna yung manalangin. Let's ask the Lord for guidance and His presence continuously. Lord, patuloy ka naming inaanyayahan sa aming kalagitnaan. We know, Lord, that without You, wala kami talagang magagawa. And ang dalangin namin, Panginoon, kasangkapanin Niyo rin po ako, na ibigay ang inyong mensahe sa mga kapatiran naming dinala mo sa lugar na ito. Alam ko, Lord, hindi accident na nandito sila. I believe they are here for a reason. At dalangin namin, Panginoon, merong mabago sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa mga taong medyo nawawala, hindi nila alam yung direksyon, magkaroon ng direksyon ng kanilang buhay. Sa mga tao, Panginoon, na dinala mo sa lugar na ito, na po pwedeng meron silang binabaka in the unseen realm. Dalangin ko, Lord, maging aware sila at magtagumpay po sila patuloy sa mga attacks of the enemy sa kanilang mga buhay. At ganoon din, Lord, anumang mga problems and trials na pinagdadaanan ng aming mga kapatid, alam namin, Panginoon, may ginagawa ka na ngayon pa lang sa kanilang mga buhay. At sila ngayon ay nagtagumpay na sa mga ito. In Jesus' name. Let's all say, Amen and Amen. Kung kayo po ay nakasunod sa ating itong series na ito ng Unseen Realm, kaya natin ito pinag-uusapan because in the spiritual realm, ito talaga yung meron munang nangyayari bago magkaroon ng great move in the physical. Pag binasa natin ang Bible sa Old Testament, lalo na sa panahon ni na David at ng mga Israelites, pati ng mga prophets, every time na may battle, merong nangyayari in the spiritual realm na battle. At na pag-usapan natin previous weeks na ito, yung tungkol sa mga spirits around us. Na meron palang good spirits o holy spirits na angels na sinusugo ang Panginoon na po pwedeng magbigay ng mensahe sa mga anak niya, pwedeng magbigay ng protection, pwedeng lumaban para sa kanila, pwede ring sumama sa pagpupuri at pagsamba. Kung merong good, syempre merong bad, na kung saan gusto naman sirain, nakawin, wasakin ang buhay ng bawat mananampalataya, ng bawat mga tao na merong talagang puso na sumunod sa Panginoon. At ito po, walang iba, kundi si Satan, maging ang kanyang mga demons, or itong mga tinatawag nating powers, rulers, authorities. Kaya sa kapanahunan na ito, lalo na, marami pong mga tao nagiging mas lalo sila nai-involve sa occult, yung mga nakikipag-usap sa mga dead spirits, nakakakita ng mga multo, nakakakita ng mga alien, nakakakita daw ng mga iba't ibang spirits. Alam niyo po, ang mundong ginagalawan natin ngayon, ay unti-unti po, kahit babasa nyo sa Book of Revelation, unti-unting nagmamerge ang physical at spiritual. At maganda ang ending kasi magkakaroon po ng new heaven and new earth. Ibig sabihin, ang langit at ang lupa magkakaroon talaga ng pagmamerge, the spiritual and the physical. Now, as we approach itong panahon na ito, nasa year 2026 tayo, syempre, alam naman natin, mas tumitindi ang pagkilos din ng kaaway na dyablo sa buhay ng mga mananampalataya. Kung tayo, double time tayo on preaching the gospel, sharing the gospel sa mga tao, double time din ang kaaway na dyablo na pigilan tayo to share the gospel. Double time din ang kaaway na dyablo na maging busy tayo sa mga problema sa isa't isa, division sa church, paggrupo-grupo, maging sa mga problema mo rin sa family, bibigyan ka ng problema sa relationship mo. Kahit sa totoo lang naman,
hindi naman sobrang laki ng problema na yun. And that is why we need, ito yung word na ito na kailangan natin, ano nga yun? Discernment. Sabi mo sa katabi mo, kailangan discernment. Amen? And we need, in the midst of the noise, in the midst of the chaos, kasi magulo talaga ngayon kahit nga sa Senado, kahit sa social media, kahit din actually panaginip mo pa nga lang magulo Isip mo pa nga lang anong kakainin mo rin magulo Anong desisyon mo a-attend ka ba o hindi, magulo rin Ang buhay natin is very chaotic. Lalo na pagdating sa decision makings natin. And we need, ito po yung topic natin, the voice of God. Ito yung kailangan natin, the voice of God. Alam niyo po, ang greatest danger sa generation po natin ngayon ay hindi po yung nakakarinig ang mga tao ng iba't ibang voices, kung sino ba yung pinakikinggan nila. Kasi ang discernment po, mga kapatid, isn't just about hearing something. It's about knowing who is speaking. Sino ba talaga ang nagsasalita? Kasi, pwede pong yung mga taong pinapakinggan natin, mga taong sinasamahan natin, mga taong pwedeng napapanood natin sa YouTube, sa social media, pwedeng, sa totoo lang, sila yung mas pinapakinggan natin kesa sa voice of God. And, medyo magulo, yung iba naman, psychological daw yung problem, yung iba, biniblame lahat sa demonyo, yung iba, lahat ng prophetic gusto nila. Lahat ng mga supernatural experience gusto nila. Pero sa Bible, mga kapatid, makikita natin ang unseen realm ay talagang totoo. Kasi si Lord nag-i-speak sa mga tao. Even in the midst of chaos, even in the midst of problems and trials. Sa panahon po natin ngayon, ito yung pinakamaingay na generation sa balat ng lupa. I believe, ang dami nyo pong notification sa inyong cellphone. Tama po ba ako? Pwedeng ang dami nyong notification sa Facebook, notification sa email, ang daming mga bumabati kay Mark dahil birthday niya. Ang daming mga bumabati sa iba't ibang mga kapatiran, katulad ni Jewel, at ng iba pang mga nag-birthday, wag sana magtampo ang hindi nabanggit. Pero, ito yung nangyayari sa kapanahunan natin. Ang daming podcast na pinapakinggan ngayon ng mga tao na nag-i-scroll, magdamag sa TikTok. O kaya naman, scroll din sa Facebook. Maraming mga opinion, mga tao. Tignan nyo. Pag nag-grupo-grupo kayo, madalas, anong pinag-uusapan nyo? Ibang tao. Politics. Problems. Yan yung mga pinag-uusapan natin, news. And sometimes, tignan nyo, wala kang kausap, may ibang tao, kinakausap yung AI na lang. Real talk, di ba? Kaya lahat ngayon nagsasalita kahit yung cellphone mo. Ang question ngayon, ano ba talagang voice ang pinakikinggan natin sa ating mga buhay? Dahil John chapter 10, verse 27, ang sabi ni Jesus, and paumanhin po, nakalagay kasi dyan ang Bible, Pinoy version, pero nakalimutan ko kanina na i-copy-paste from my phone dito sa pero ito po ay ESV na version. Ang sabi, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, ibig sabihin, ang Panginoon talaga na ating pinaglilingkuran ay nagsasalita sa lahat ng mga tupa. Ibig sabihin po nito, mga tagasunod niya. Mga under kay Jesus. Lahat nakakarinig sa Panginoon.
mga sheep, talagang sheep ng Panginoon, ito yung nakakarinig sa Kanya. At tingnan nyo nakalagay, no? And they follow me. Kaya minsan may nagtatanong, Pastor, paano ko po ba malalaman na si Lord talaga yung nagsasalita sa akin? Yung na-feel ko, yung emotion ko, paano ko malalaman na si Lord talaga yon? May isa pang nagtatanong, sabi nung isang tao sa akin, nilapitan niya ako, ito daw yung mangyayari sa future. Totoo po kaya yon? May napanood po ako, ganito daw yung mangyayari. Totoo kaya yon? O kaya may isa naman sasabihin na, Pastor, meron naman kasi akong peace sa puso. So parang feeling ko okay na. O kaya minsan nasasabi natin, di ba? Feeling ko talaga si Lord nagsabi nito eh. Pero po, gusto kong sabihin po sa bawat isa sa inyo, pagdating sa discernment, next slide please, ang feelings hindi enough. Nulit ko, yung nararamdaman mo, hindi yan enough. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay totoo. Peace is not enough. Kasi para sa iba, iba yung definition ng peace nila. Dreams are not enough. Hindi porket ikaw ay nakapanaginip, katulad ka na ni Joseph. Nakukuha niyo po ba ako doon? No? Hindi porket naka-receive ka ng prophecy, katulad ka na nung isang taong nalaman mong napropesiyahan at nagkatotoo yung sinabi sa kanya. Kahit po mga supernatural experience, kahit gumaling pa ang isang tao, not necessarily kay Lord talaga yun. Bakit? Because, next slide please, Satan po can imitate many things. Satan can imitate many things. Alam niyo po sa Book of Revelation, mababasa doon na ang Antichrist ay gagawa ng mga tanda't himala na kung saan kahit daw yung elect ng Panginoon ay po pwedeng ma-deceive. Ibig sabihin, maloko. So just imagine, ang mga tao pala na nakakaranas ng miracle, not necessarily agad-agad galing kay Lord. Hindi lahat ng miracle galing kay Lord. Remember, when Moses confronted Pharaoh sa Egypt, binato niya yung staff niya, naging ahas. Yung mga magikero rin, dun sa Egypt at that time, nagbatuhan din. Naging mga ahas din. So, pwedeng may counterfeit ang kaaway na dyablo sa mga miracles na ating nakikita. And even the good things in life, kahit ang blessing, pwede pong magamit ng kaaway na dyablo para tayo ay madaya. Kaya tignan nyo, 2 Corinthians chapter 11, verse 14, si Paul na nagsasalita sa mga taga-Corinth, at that time, winarningan sila. Na ang sabi niya, even Satan disguises himself as an angel of light. So may isang tao na nagsabi sa iyo, naka-encounter ako ng angel. Nagliliwanag siya. Dapat mo ba siyang paniwalaan agad-agad? May isang religion, natatag yung religion na yon dahil si Angel Gabriel daw nagsalita sa kanya. Talaga ba, papaniwalaan agad natin kung may nagsabi sa atin ng ganun? Remember, kailangan maging wise tayo sa kapanahunan natin. Kasi si Satan, hindi siya tumitingin na parang, okay, kailangan papakita ako yung matatakot sila. Yung ma-feel kaagad nila na sa dyablo to. Hindi siya ganun. Ang nasa
ang ginagawa niya is, magbibigay ako sa kanila ng parang magandang pakinggan. Remember the garden? You will be like God. Pag kinain nyo ang puno of the knowledge of good and evil. And remember mga kapatid, next slide please. Si God, He still speaks today. Pero ito, kailangan nating tandaan, ang pagsasalita ng Panginoon, hindi ito nahihiwalay sa karakter niya. Ano yun? Sa kung sino siya. Hindi po pwedeng si God magsasabi ng against sa kung sino siya. Okay? Ang kanyang spirit, ang kanyang word, kailangan yan pare-parehas. Kaya when we hear the voice of God, number one, kailangan nating malaman, we can know the voice of God through Scripture. Okay? So, pag may nagtatanong, halimbawa, Pastor, paano ko po ba malalaman yung word sa akin ni Lord? Paano ko po ba malalaman yung dapat kong gawin sa kapanahunan na ito? Mga kapatid, una, refer ka muna sa primary voice niya. Ano yon? Ang Bible na binabasa natin. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, sabi ni Paul kay Timothy, all scripture is God-breathed. Ano ibig sabihin ng God-breathed? Galing sa Panginoon. Hiningahan ng Panginoon. Kung paano ang tao hiningahan niya para magkaroon ng buhay, ang salita niya rin naman ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga, man cannot live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kasi bakit? The scripture na binabasa natin, ang Bible na meron tayo, ito ay hiningan ng Panginoon. Ibig sabihin, galing sa Kanya. At nagagamit, tingnan nyo nakalagay, for teaching, para turuan ka, para i-rebuke ka, itama ka, i-train ka. Take note tignan nyo, wala nakalagay dyan, to condemn you. Nakalagay, for teaching. So, ibig sabihin, may time na hindi mo pa talaga alam ng lubusan ang isang bagay. And you will come to realize, may time na mali talaga yung ginawa mo, hindi mo lang alam, kaya bigla kang nirebuke. Kaya ka kinorek, kasi pwedeng sa tingin mo rin, tama. Yun pala, mali. Tapos yun yung nakalagay din, training in righteousness. Hindi nakalagay transforming para maging righteous. Nakalagay training. Because every one of us, alam natin, hindi naman talaga tayo perfect. And lagi, nag-i-struggle tayo sa sin. Tama ba yun? Nag-i-struggle din tayo sa temptation. Pero ang nakalagay, training in righteousness. Ibig sabihin nun, kung sa una, nahihirapan ka, pag patuloy mong ginagawa yung kalooban ng Diyos, eventually, magtatagumpay ka sa kasalanan. Kung bumagsak ka ngayon, bukas, pwede ka nang bumangon at bumangon ng bumangon. At pwede kang magtagumpay, hindi ka mananatili sa kasalanan. So that, ang sabi, the servant of God may be thoroughly equipped daw saan? Every good work. Every good work. Kaya, bago tayo i-guide ni God sa ating future, kailangan may mabago. Ang isipan muna natin. Maraming mga Christian, gusto nila ng word ni Lord. Minsan, pag sinasama ako ni Bishop sa mga churches, pumipila sa kanya kasi magpapapray.
Magpapapray ng gusto daw nila makarinig ng word kay Lord. Wala naman pong masama doon. Gusto natin kasi talaga ng revelation kay Lord. Pero kung after tayo sa word ni Lord through the man of God, dapat mas lalo tayong after sa word ni God na nababasa natin. Kasi baka yung gusto mo lagi, yung prophecy, yung word galing sa man of God, galing sa mga friends mo, galing sa mga elders sa church, pero yung Bible naman, nineneglect mo, baliwala. Amen? Huwag mong i-chase yung prophets. Ang i-chase mo, si God. Di ba ganun yung mga tao nung unang panahon? Tingnan niyo si Saul. Lagi kapag may nangyayaring war, di niya lalapitan si Lord. Sinong lalapitan niya? Si Samuel. Pero si David, iba siya. Pag may war, sinong nilalapitan niya? Si God. You see? Yun ang difference. Kaya sa 1 Samuel chapter 3, sa aking naaalala, si Samuel, nakarinig siya nung siya ay bata na nag-work siya sa temple. Tinawag siya ni Lord, Samuel, Samuel, 3 beses. And then, alam niyo po, sabi niya, who are you, Lord? Later on, makikita natin, he was a respected prophet sa buong Israel. Bakit? Eventually, nakilala ni Samuel si Lord mula ng kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. May continuous relationship. Kaya ang sabi ni Jesus, di ba? My sheep hear my voice. Kasi ang sheep, nare-recognize niya yung voice ng shepherd. Lalo na kapag nag-i-spend sila ng time kasama yung shepherd. Doon nakikilala. Tingnan nyo rin, kahit aso sa kapanahunan natin. Alam ng aso, di ba? Kapag hindi taga-bahay, yung dumadating, iba yung kilos nila, tama ba? Kasi dito sa Pinas, bihira yung sheep, di ba? Aso na lang, example natin. Pero dito natin makikita, hindi dahil sa gifted, kaya close sa'yo, kundi bakit? Dahil merong time na na-spend. How much more tayo kung meron tayong nai-spend na time with God? Kaya ang Bible, mga kapatid, everything submits to Scripture dapat. Bakit everything submits to Scripture? Anong ibig sabihin nito, Pastor, na everything submits to the Scripture? Kailangan in line yung mga decisions mo pagdating sa Bible. Okay, maging malinaw muna sa atin. Wala dyan yung exact na gagawin mo. Pero the principle behind, kailangan nandiyan dyan. Yung character at lahat ng mga yon. Ang ibig kong sabihin po, na everything submits to Scripture, ang Bible po ay, pakita natin, ang standard. Hindi po yung experience natin. Ay, may naranasan ako, ganito. Sa Bible, hindi naman talaga ganon. Halimbawa, may nagsabi sa inyo, nakapasok po ako ng isang temple ng ibang religion, na feel ko po, ang Diyos nila doon, yun ang totoong Diyos. Kinuwento sa'yo. Maniniwala ka ba kagad doon? Ano yung standard mo? Ano yung basis mo? Nakukuha niyo po ba ako? Hindi yung experiences natin. Kung hindi ang Bible. Hindi yung YouTube na prophets na napapanood natin. Hindi yung mga, napanaginipan ko siguro ito nga yun. Baka may nagsabi dito na sa inyo or na-experience nyo
Or pwedeng kayo rin. Ganito kayo. Napanaginipan kita. Ikaw daw yung, hihiwalayan mo daw yung asawa mo at magiging tayo. Tingnan nyo, no? Matindi na ngayon, hindi na yung girlfriend na single, may asawa na. Tingnan nyo, no? Kapag ganon, yung sinasabi na ng mga tao, uy, alam mo, tayo daw yung will ni Lord. Hindi yung boyfriend mo ngayon or asawa mo ngayon. Aba, dito napapasok, mga kapatid, yung standard sa Bible. Dreams ba natin reliable na yun na kagad yung true? Kinilabutan ka lang, yun na kagad, mali na kagad. Nagulat ka lang, kaya ka pala kinilabutan, pero feeling mo kagad, negative, pero sa totoo lang, hindi naman dapat. Pwedeng based lang pala sa feelings natin, kaya ganon. Kaya tignan nyo, may iba, pag nakakarinig ng speaking in tongues, tingin sa demonyo agad. Di ba? Nasa Bible ba yun? Speaking in tongues, yes. Pero wag mo kagad sasabihin na sa demonyo. Di ba? Kasi nga, ang standard natin is what? The Bible. Hindi porket weird sa'yo, mali na kagad. Sa mga friends nyo dyan, lalo na sa panahon ngayon, uso yung mga kahit mag-boyfriend pa lang, meron ng premarital sex, normal. Tapos kapag nalaman na, ay, hindi pa kayo nagsisex ng boyfriend nyo, parang weird na sa kanila, di ba? Teka, tingin ka sa Bible. Yun ba yung standard? Sex muna bago marriage? So, yun yung mga ganong experiences natin, values ang tinutukoy ko po dito ngayon, the wider things na meron sa Bible, ito dapat yung standard natin in our life. Hindi porkit may pinagaling, yung isang tao, pinausukan, tas nung nalanghap niya daw yung usok, naglatin-latin yung isang albularyo, pinagaling na ako ng Diyos. Nawala yung sakit ko, ganyan-ganyan. Hindi porkit may miracle na nawala yung sakit, yun na kagad, ganun ka na. Doon ka na lalapit lagi, tapos yun na yung papaniwalaan mo, ay, mas powerful yun kasi gumaling ako kaysa doon sa pinag-pray ako ni Bishop, di ako gumaling eh. Tingnan mo, ganun ba talaga? Nagpapalayas ng demonyo, hindi sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng pastor nila or leader pala nila. Yun ba yung nakalagay sa Bible? Kaya dito natin makikita, ang Bible dapat ay standard natin. Everything must submit sa Scripture. Kaya kapag meron dito, nagsasabi na, sinabi sa akin ni Lord, iwanan ko daw po yung asawa ko. Huwag niyong paniwalaang si God yun. Kasi sa Bible, ayaw nga ni God ng divorce talaga. Hindi pwedeng i-contradict ni God yung word niya. Nakukuha niyo po ako. Kapag sinabi na, sinabi sa akin ng Diyos, manipulahin ko daw yung mga tao dito. Lokohin ko daw sila, i-scam ko daw sila. Hindi si God yun. Kasi ayaw ni God ng panloloko. Amen? Kaya, kung gusto natin mapakinggan ang voice ni God, mga kapatid, kailangan, next slide, basahin natin yung book na galing sa Kanya. God-breathed. Yung God-breathed na binasa natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ay tinatawag na pneustos. Pag sinabing pneustos, wind or air, breath, na kung saan may pinanggagalingan. Ito yung nagbibigay buhay galing sa Diyos.
Pangalawa, mga kapatid, ang voice ni God, kailangan natin maintindihan muna na ang Diyos ay nagli-lead sa atin, nagga-guide sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Hindi feelings lang. Ano? Ang Holy Spirit sa Bible, siya yung tinatawag na guide natin. Take note pag sinabing guide, mga kapatid, ibig sabihin nito, siya yung nagko-convict. Guide. Siya yung nagsasabi sa'yo, yung nafe-feel mong conscience pag nakagawa kang kasalanan, yung kahit normal yung ginagawa, tas biglang parang, mali ito Kaya lang naglalaban, di ba? Kasi ginawa rin naman ng friends mo, tapos nakisama ka, pero parang hindi ko dapat ginawa. Ang Diyos, ang Holy Spirit, siya yung nagko-convict sa puso ng mga tao. At siya rin yung nagpapaalala sa atin. Pag may nakalimutan kang gawin, nakalimutan kang sabihin, nakalimutan mo yung isang bagay na napaka-importante bilang isang Kristiyano, lalo na sa point ng buhay natin na pupwedeng matitest yung patience mo, matitest yung peace mo, matitest yung joy mo, yung love. Siya yung nagpapaalala na, wag mong gagantihan, kumalma ka lang. Kaya nagagawa mong mapigilan magsalita ng di maganda at mapalala yung isang bagay dahil yun sa Holy Spirit. And unfortunately, kapag minsan tayo ngayon nag-over the board, nawawala tayo sa control ng ating sarili, hindi tuloy nakikita yung fruit ng Holy Spirit na yun sa buhay natin. Ibig sabihin nun, nakokontradict natin ang Holy Spirit, ang gusto niya sa ating buhay. Tandaan niyo po, ang Holy Spirit, hindi siya yung parang, merong string sa kamay natin, na parang kinokontrol kanyang ganyan, na parang puppet. O kaya, yung dila mo, may string na ganun. In the spiritual realm, wala pong ganun. Pero ang ginagawa niya siya ay guide. Wag mo gagawin yan. Mafe-feel mong ganun. Kaya tignan nyo, nababanggit ni Bishop, nung siya daw ay nag-work noon, hawak niya yung mabigat na typewriter. Anong sabi daw ng Holy Spirit? Wag. Guide. Hindi yung napatigil siya, na di niya alam, ba't nga ako napatigil? Hindi ganun. Nakuha nyo? Hindi tayong parang ganun na puppet. Kundi siya yung nag-guide sa atin. At ito ngayon, bakit dati hindi mo maintindihan yung Bible? Tapos ngayon, nung patuloy ka nang nagpapatuloy sa services, sa paglilingkod kay Lord, sa pagbabasa ng Bible, unti-unti mo ngayong naiintindihan yung Bible. Sino sa inyo may gano'ng experience? No? Noon sabi sa akin ng mama at papa ko, anak, basahin mo to. Pero alam nyo, kahit anong basa ko, wala akong maintindihan. Not until the time na tinanggap ko si Jesus, nagulat ako, gusto ko siyang basahin ng basahin. Nakaka 40 to 50 chapters a day ako noon. Natapos ko yung Bible, parang mga 2 months, 3 months lang, ganyan. Kasi doon ko nakita na ang Holy Spirit din, siya yung nagpapaliwanag sa mga isipan natin. Dati di natin maintindihan, bakit ba nangyayari ito sa buhay natin, ba't dumating sa atin yung problema, bakit sa kapatid mo maganda, sa'yo parang hindi. Ang Holy Spirit minsan yung nagpaparealize sa atin ng mga bagay-bagay. Until such time na dumating tayo sa point na yun ng ating buhay. Kaya sometimes, sabihin natin, parang ang pangit na nangyayari sa buhay ko. But after 5 years, makikita mo na sarili mo na, kung hindi pala nangyari sa akin yun, di ako mapupunta dito. Ang Holy Spirit nagpapaliwanag ng ating
isipan. At ang Holy Spirit po, ginaguide niya tayo sa pamamagitan ng, ano yan? Scripture. The Bible. Minsan, merong mga taong mabubuklat yung Bible. Hindi to lahat Some people, magpapakamatay na, nakita nila, nabasa nila yung love of God na verse, about John 3:16, God gave His only Son. Pwedeng nabago na yung isipan nila. For some people, nafe-feel nila, condemned sila sa sin. Then nung makita nilang they are forgiven, nagbago na rin yung buhay nila. Impression. Parang nafe-feel mo lang sa puso mo. Hindi sa Bible, pero po pwedeng nag-speak si God in your heart. Kailangan ko ipag-pray tong taong to. Kailangan ko siyang sharean ng Word of God. Then malalaman mo na lang pala, nagkasakit, namatay, malalaman mo pala, may iba nangyari, ganyan, Sometimes may ganun sa atin na impression. But let me tell you, itong mga bagay na ito, burden din, parang ang bigat-bigat ng puso mo, hindi yan all the time. Okay? Di mo rin gets, bakit kaya mabigat yung puso ko? Pwedeng iniisip mo, may espiritu. Pwedeng hindi Pwedeng nililid ka pala ni Lord, ipanalangin yung isang tao, nakangitian mo pala siya, akala mo normal lang lahat, pero kaya ka pala binigyan ni Lord ng burden, ng bigatin, biglang pinapaalala sa'yo, parang gusto kong pag-pray tong taong to Then meron taong isang nangangailangan, hindi ka mapakali, nangusap sa'yo si Lord, may impression siya, may burden na, minsan ganun, dalawa, na bigyan mo ng pamasahe. Mabigat din kasi para sa'yo. Nagtitipid ka ngayon. Pwedeng ganun Ano pa? Wise counsel. Pwedeng wala naman kasi sa scripture, di ba? Halimbawa, Pastor, ano po bang sasakyan ko? Eroplano o barko? Ano ba sasabihin ni Pastor sa'yo? Sasabihin niya bang, may eroplano ba sa Bible? Wala, kaya magbarko ka. Hindi ganon. Nakuha niyo po ako? Hindi ganon. Sometimes, may mga ginagamit si Lord ng mga tao na, alam mo, bro, kasi, parang nafe-feel ko yung month na yan, medyo mahangin, mabagyo. Siguro mas better na wag mo na lang ituloy. Sometimes, gumagamit si Lord ng mga tao para ilayo rin tayo sa kapahamakan. Amen? Sometimes din, para rin i-correct tayo. Para rin talaga matama yung ugali natin. Nadoble ko pala yung wise counsel dyan. Another one is dreams. Mga dreams. Panaginip. Na naginip ka. Tinanong mo kasi si Lord the day before, the night nung na panaginipan mo, Lord, siya kaya yung mapapangasawa ko? Then, doon sa panaginip mo, naging kayo pero namatay ka. So, sa'yo ngayon, ano kayang meaning nun? Di ko na nga tutuloy. So, minsan, tas biglang malalaman mo pala, yung mo pala na yun, biglang nanloko rin pala ng iba, ganyan. So, tas masasabi mo na, buti di ko siya sinagot, buti di ko siya niligawan. Sometimes si God kumikilos sa iba't ibang kaparaanan. Amen? Kaya ito, pag may nabasa kayo sa Bible, huwag nyo kaagad isasalamin sarili nyo na, nanaginip si Joseph, ako rin, totoo pa naginip ko. Kasi hindi lahat katulad ni Joseph. Pwedeng si God, iba naman yung pagkilos sa'yo. Amen? Alam niyo ba, sa Bible, pag binasa niyo yung 4 Gospels, wala kahit isang miracle doon na naulit sa ginawa ni God. Tingnan niyo, kakaiba pa nga Ano ginawa ni Jesus doon sa bulag? Sa isa, dinuraan niya yung lupa, pinahid sa mata. Diba? Ang weird, diba? Kung mangyayari yun sa panahon na natin, Pastor, ang bastos mo naman, diba? Hindi, ganun, diba?
Kaya minsan nakapanood ako, yung isang may sakit sa, tawag doon, yung may cancer, sinampal na ganun yung cancer. Gumaling. Pero iba-iba kaparaanan ni God. Hindi lahat ng ganun. Meron naman sinampal, lumala. Di ba? Ganun eh. Hindi, what I mean is, di ba? Iba-iba yung kaparaanan ng Panginoon. Amen? Prophetic words. Katulad ng sinabi ko kanina, minsan may ganyan na nakapag-share sa akin, sabi niya sa akin, Pastor, narinig ko dun sa isang ganda nung sinabi nung pastor sa kanya. Tapos sa akin, parang saglit lang. Parang wala namang ka-impact. Di man lang ako naiyak, di man lang ganito. Pero malaman-laman niya, yun pala, nag-backslide or tumalikod na kay Lord. Siya nagpapatuloy pa din. So hindi mababase sa prophetic words, yung galing kay Lord kaagad yun. Pag engrande, ganda nung yung message sa'yo. And sometimes, ito walang scripture, wala ka nararamdaman, walang mabigat, wala kang ibang kinakausap. Pag nanaginip ka, hindi ka nananaginip, parang tulog ka lang, tapos gigising, ganyan, wala ibang prophetic word. Sometimes ganito, may confirmation si God na silent lang, tahimik lang. Basta alam mo lang in your heart na ito yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Sometimes ganun. Okay? Next slide. Kaya, hindi ito pare-parehas sa bawat mananampalataya. Pero dapat, subukan. Test. Kasi bakit? Ito yung reality, mga kapatid. Oo, sa Bible, si Samuel nakarinig ng audible voice ni Lord. Si Joseph may dreams. Si Peter nakakita ng vision, di ba? Yung mga hayop na unclean. Si Paul, naramdaman niya sa puso niya. Si Agabus, meron palang propeta sa New Testament nung time na yon, Agabus pangalan. Si Philip, may direksyon ng Holy Spirit na feel niya talaga. Dapat niyang gawin. Pero, hindi lahat yun parang, eto rin sa akin. Kaya, nakapanaginip ka sa isang, tingin ko siya na talaga yung mapapangasawa ko. Hindi ibig sabihin nun, parang nangyari sa iba, nang mangyayari rin sa'yo. Iba-iba. Pero lahat, kailangan natin talagang subukan. Test. Paano ba ito masusubukan? Okay? Paano natin masusubukan ng isang bagay kung kay Lord ba talaga siya? Kasi ito na yung mga tanong natin, di ba? Kung voice ba to ni Lord talaga, kailangan subukin natin. Kaya nga sinasabi, di ba, test the spirits. Kasi sometimes, sa totoo lang, di naman diablo yun, ikaw lang talaga yun. Di ba? Na natin, siguro yung diablo bumubulong sa kanya ng chismis, kaya kung ano-anong chinichismis niya, pwedeng ikaw lang din talaga machismis ka talaga eh. Di mo lang talaga mapigilan yung bibig mo eh. O kaya, pwedeng nagsisinungaling ka, parang normal na lang sa'yo yun. Pwedeng di naman diablo yun eh. Ikaw na lang din talaga kasi nakaugalian mo na lagi eh. Tingnan nyo, sa Cambodia, alam nyo po yun, alam ko na kwento ko na to before, yung professor ko po na missionary, sabi niya sa akin, alam mo Jay, sa Cambodia, nagulat kami. Yung pangungopia pala, hindi kasalanan. At wala silang word para sa word na context or background. So, may mga ganun, May mga iba't ibang tao sa mundo, iba't ibang environment sila na buhay. Hindi porket may na-feel sila, may naranasan sila, yun na. Amen? O kaya
nagkatotoo yung una mong dream. Tas, yung pangalawa mo, siguro magkakatotoo rin to. Pero hindi naman pala. Akala mo ngayon, Joseph the Dreamer ka na din. Isang beses lang na natupad, akala mo lahat na matutupad pag nanaginip ka. So ngayon, iisipin mo rin, di ba? Isipin ko ngayong gabing ito para mapanaginipan ko sila. Kaya tanan nyo, may mga nananaginip minsan, ganda ng panaginip ko, ganito, ganyan. Pero minsan, sa totoo lang, bunga lang yun ng mga pangarap sa buhay. Paano ito masubukan? Kailangan 4 questions. Sa ilalim natin ito, sa 4 questions na dapat tanungin. Kung ikaw ay isang Christian, you want to know the voice of God, the will of God, kailangan may 4 tests. May 4 questions na dapat sagutin. Let's say, sa halimbawa, ito na lang. Same-sex marriage. Usapin na ganon. Paano natin malalaman na kay Lord talaga yun? Kasi pwede nanaginip ka. Kinasal kayo ni brother, ni sister. Akala na natin minsan, teka, kay Lord ba to? 3 beses ko nang napanaginipan. First question, does it agree with Scripture? May kinasal kaya sa Bible na lalaki sa lalaki? Babae sa babae? Pinayagan kaya yung ganito? Or maraming verses na sinasabi na ang lalaki at babae ay kinakasal. Hindi ang lalaki sa lalaki, hindi ang babae sa babae. So, first question, does it agree with Scripture? Magbi-business po ako. Tama lang. Nakalagay din naman na si Lord din naman tutulong sa iyo. He will give you the ability to gain wealth. Okay. Pero kung magbi-business ka ng scam, does it agree with Scripture? Pastor, siyempre, nakita mo naman. Si Absalom, tingnan mo, yung anak ni David, biblical naman ako Inano niya yung mga tao, naging against siya sa tatay niya, naging mabuti siya dun sa mga tao, para naman mas-scam niya na siya na yung next na hari. Hindi po yun yung tinutukoy ko. Kundi, kung nag-a-agree ba sa tinuturo ng Panginoon yung gagawin mo. Kung manluloko ka ng kapwa, maninira ka ng relasyon, yun kaya yung tinuturo ng Scripture or hindi. Di ko na po siya kakausapin, Pastor. Ayaw ko na. Di ko siya mapapatawad. Does it agree with Scripture? Sinabi ba na pag may tao nagkasala sa iyo, never na never mong patatawarin? Pastor, gagawa pa ba kami ng isang anak o hindi? Kasi, nakita niyo naman, di ba, si Jacob, dami niyang anak. Di ba, may mga ganon na sinasabi. Pero sa totoo lang, kailangan alam din natin ng Bible. Sa totoo lang, kaya rin sila ganon, dahil sa nung time na yun, kokonti pa lang yung mga tao sa mundo. At iba yung tradition din nila. Noon, may slaves. Kaya pag nagkaroon ng anak, yung slave, galing dun sa master niya, hindi talaga siya technically asawang-asawa, kundi pag-aari rin siya nung kung sino yung boss ng slave. Ano ba? Asawa niya yun. Si Sarah, may slave. Si Leah, may slave. Ganyan. Kaya, magkaiba. Hindi natin siya basta-basta agad-agad kung ano yung nasa Bible. Si
Judas Iscariot po nagbigti, ikaw rin ba magbibigti? Hindi ganun. Nakuha niyo po ako? Nakuha niyo po ako so far? Okay? Kailangan mag-a-agree yan sa scripture. And, pangalawa, maganda, business ka nga. Yes. Pero ito, sa business mo ba, mag-glorify ba si Lord o hindi? Pastor, di naman kasi to scam. Okay, good. Pero yun pala, iba naman. Ang business mo naman, ibebenta mo naman yung sarili mo. Nag-glorify ba si Christ? Nakukuha niyo po ba ako ngayon? No? So, dahil ba dyan sa business na gagawin mo, mapapalapit ba yung relationship mo kay Jesus o mapapalayo? Pastor, siya kaya yung yung sasagutin ko, siya kaya yung liligawan ko? Doon mo rin malalaman. Kapag ba naging kayo, talaga bang magpapagamit ka lalo sa Panginoon? O hindi? O nung naging kayo, na wala kayo parehas sa paglilingkod sa Panginoon? Doon mo rin makikita yun. Will it point you toward Christ? Maituturo ka ba niya kay Christ? Mailalapit ka ba niya sa Panginoon? Kung dahil sa business na yan, sa paglipat mo ng work na yan, sa pag-change mo ng career na yan, ay mas meron kang masyesheran, magagamit ka ng Panginoon, magiging faithful ka sa work mo, hindi ka tulad ng ibang mga empleyado. Kung sa school na yan, napapasukan mo, hindi ka magiging kopyador ng mga kaklase mo sa mga assignments nila, at sa school na yan, magiging maaga yung pagdala mo rin sa church, magagamit ka ni Lord kapag Sunday. I think, yan makakapag-point sa'yo towards Christ. Pastor, sasama ba ako sa dance group na to? Kung sasama ka dyan sa dance group na to, kaya sa banda na to, sa grupo ng mga tao na ito, na talagang mapapalapit ka kay Jesus at hindi to conflict sa paglilingkod mo sa Panginoon, then you are doing God's will. Kasi si Christ nasa center lagi. Amen? Amen ba? And, pangatlo, what fruit does it produce? Anong bunga yung naidudulot nito? Okay, practical tayo na side. Okay naman yan. Magkaroon ng relationship, anak, magkaroon ng bagong gadget. Pero, anong fruit yung napoproduce sa buhay mo? Ano ibig sabihin nun? Mas namamahal mo ba yung asawa mo kapag nagkaroon kayo ng anak? Or mawalan ka na ng time mo rin sa asawa mo pag nagkaroon ka ng anak? Magagawa mo ba silang lahat? Maalagaan mo? Mas lalo ka makapag-provide? Or magagawa mo ba yung partner mo, madala mo sa Panginoon na talagang mag-commit sa mga ministry? Kasi dati attendee lang kayo. Anong fruit yung mapoproduce nun? Kung yung group na sinasamahan mo, magbibigay sa'yo ng bitterness, magbibigay sa'yo ng burden na negative, yung group na sinasamahan mo, or yung sabihin na natin, yung mga taong madalas nako-connect ka sa kanila, mas hindi nakikita yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Nawawala ngayon yung will ni God. Parang hindi ka dapat dun. At pwede rin ito, as a leader, baka tayo rin yung hindi nagiging good fruit sa iba. Kasi pwede nga, katulad niyan, may member sa church, bagong dalo.
Sabi ni Bishop, ito, i-ano mo, consolidate mo, ikaw na mag-gather dyan. Yes ka naman. Wala namang masama di ba? Pero teka, talaga bang merong good fruit na ipoproduce yun sa buhay mo? Or dapat mo siyang ibigay sa ibang mas capable kaysa sa'yo? For that moment. Kasi, kung dahil doon, sa bagay na ginagawa mo, hindi ka man natututong maging patient, hindi ka natututong magmahal, mas lalong napapabayaan mo pa, hindi ka natututong maging gentle, lahat ng mga yon, hindi nagbibigay sa'yo ng fruit. Yung bagay na tinatanong mo kay Lord, kailangan mag-produce ng fruit. Amen? Kaya, okay, mag-a-active ako kay Lord. Gusto naman talaga ni Lord yun. May fruit ba na napoproduce? Natututo ka maging patient. Natututo ka na maging mahinahon, mag-control ng sarili mo, kahit nakakainis na yung kasama mo sa ministry. If it produce such fruit, then it's also part of God's will. So, hindi yan yung parang isang question lang. Sunod-sunod yan. If one of these questions fail to meet yung expectation, mga kapatid, pwedeng nawawala tayo dun sa will ni God. Kahit personal na lang din natin. Nakuha natin? Nakuha natin? Next slide. Fourth question, is it confirmed by wise believers? So, hindi basta nag-a-agree sa scripture lang, hindi basta nagpo-point kay Christ, kasi pwedeng, okay, Christian din naman, nasa scripture, wag maging unequally yoked, napapalapit kay Christ, talaga namang active sa church. Fruit na napoproduce, maganda. Pero, meron bang, anong nasasabi ng wise believers? Sino yung wise believers na ito? Elders of the church, the pastors, the leaders, mga tao na pwede namang wala talaga silang pakialam sa'yo at that very moment. Pero, nilapitan ka nila. Sinabihan ka nila. Huwag mo ituloy yan. Huwag mong gawin yan. Kasi, pwedeng nakakasama sa'yo. Kaya, dito natin makikita, kailangan din lahat talaga ito nag-a-agree sa ating mga buhay. Di ba, maganda rin naman na nakikita mong masaya yung mga leaders, mga elders sa church sa decisions na nagagawa mo. Sometimes, ganun lang feeling natin minsan, okay naman yung naging decision ko. Kaya lang parang di masaya sina Rev, sina Bishop. Sa totoo lang, hindi yun yung kontrabida sila sa inyo. Baka kasi meron kayong hindi nakikita na sila naman nakakakita. Nakukuha po natin? Nakukuha po natin? So again, ano yung 4 questions na yun na dapat tanungin ng bawat Christian? The first question, does it agree with Scripture? Pangalawa, does it point me toward Christ? Number 3, what fruit does it produce? And then, is it confirmed by wise believers? Kaya may nagtatanong, Pastor, pagpapatuloy ko ba yung ganito kong trabaho? Kasi, okay naman, sa 3, 1, 2, and 3. Tinatanong pa rin nila. Sabi ni Bishop, sige, tuloy mo. Ayun, na-promote. Sometimes may ganun na kailangan.
Tandaan nyo, wise believers. Hindi believers na kampi lagi sa'yo. Hindi believers na alam nila may mabe-benefit sila sa'yo. Amen? Kaya, next slide. Paano ko naman po malalaman, Pastor, yung exact na will ni Lord? Yung sakto, kung sino talaga yung tao na yon, ano talagang pangalan ng kumpanya, anong taon ako gagraduate, mga ganyan, sino magpo-provide lahat. Paano ko malalaman yung exact will na yun? So, meron tayong tinatawag na 4 na will. No? Next slide. Hindi na natin pag-uusapan yung sovereign will ni God kasi ito yung hindi natin mapipigilan. Redemptive will, alam naman natin, gusto tayong iligtas ng Panginoon. Pero pag-uusapan natin yung revealed will ni God. Ano yung revealed will? Kung ano yung makikita natin sa Scripture, kung ano yung at present na meron, na kalagayan. At meron din naman tinatawag na hidden will. Mag-go on ka lang sa buhay mo, later on, after 10 years, doon mo marirealize, ginawa ko pala yung kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya siya tinawag na hidden will. Kaya, next slide, dahil hidden will yan to be continued. Amen? Nawa marami kayo natutunan ngayong gabing to. At masaya ang lahat kasi meron tayong hot silog. Ano ba yun? Hot kalog ba? Ano yun? Okay. Ganun na pala ngayon. Closing message natin. Sabay-sabay natin basahin, please. 1, 2, 3, go. Jesus never promised His sheep would know every mystery. Many people want revelation, but Jesus wants obedience. So, papangunahan ko na kayo ngayon. Pwede niya sabihin na, Pastor, parang ang vague. Di ko pa talaga lubusang maintindihan lahat. Ito sabihin ko lang sa'yo na, hindi naman kasi talaga pinangako ni Lord na malalaman natin lahat ng mystery sa mundo. Hindi niya pinangako yun. Pero ang gusto lang ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Amen? Let us pray. Lord, we thank you because niremind mo kami to follow your voice. Lord, we believe that your voice is the voice na kailangan ng bawat isa sa amin. At dalangin namin, Panginoon, kung may mga tao ditong nasa crucial decision sila ng buhay nila. Titigil ba sila mag-work? Magfo-full time ba sila? Will they enter a relationship publicly? Will they commit to marriage? Sila ba, Panginoon, ay lilipat ng bahay? Sila ba, Panginoon, ay nililid mo para maging leader sa church? Dalangin ko po, Lord, kayo yung mag-guide sa kanila. Ang Holy Spirit, inaanyayahan namin sa buhay ng bawat isa. If you are touching the hearts of the people, Lord, na magpagamit sa mga ministries or ibang ministries ng church na ito. Sa darating din, Lord, na mga application ng bagong ministries. Dalangin namin, Lord, kayo po yung mag-lead sa kanila sa tama mong kalooban. At ganun din, Lord, kung merong dumating sa lugar na ito na ang feeling nila, Lord, ako yun. Ako yung parang nawawala sa kalooban mo. Dalangin ko, Lord, magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. At from this day forward, talagang repentance ang mangyari. Ganon din, Lord, nilalapit namin sa iyo yung kakainin namin ngayong gabing ito. Magbigay ito ng lakas, malusog na pangangatawan sa amin.
At ganun din, Lord, ma-enjoy namin yung bonding ng bawat isa, kwentuhan sa gabing ito. At kayo, Lord, yung mag-glorify. We make you the center of it all. In Jesus' name, amen and amen.